Sa hirap ng buhay sa panahon natin ngayon, dagdag pa ang tumataas na presyo ng mga bilihin. Marami sa ating mga kababayan ang doble kayod para lamang kumita ng pera upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ang iba naman ay pagtataya sa loto ang nakikitang paraan at umaasa na sila ang mananalo sa jackpot at maging instant millionaire. Paano kung isang araw ay dininig ng langit ang inaasa mong pangarap, subalit ang kapalit naman ito ay maaga mong pagpanaw? Ito ang kwento ni Mang Arturo Upeña na taga Antipolo City. Dahil matapos manalo ng jackpot sa loto ng tumataginting na 19.6 million pesos, makalipas ang 2 linggo ay natagpuan na lamang ito sa loob ng kanyang kwarto na wala ng buhay. May tama ng mga bala at naliligo sa sarili nitong dugo. Ngunit ang mas nakakabigla ay ang itinuturong isa sa mga sospek umano ay ang pinakamalapit nitong kaibigan. Ating balikan ang kwento ng sole winner ng jackpot loto na si Mang Arturo Upeña noong October 28, 2002. Ayon sa datos, tinatayang mahigit 28 milyon ng mga Pilipino ang tumataya ng loto kada taon. Libo-libo kada araw ang mga mananaya, hawak ang pag-asa na sila ang makakuha ng jackpot at maging instant millionaire. Isa na rito ay si Mang Arturo Upeña na isang taxi driver. Sa edad na 58 years old ay hindi ito nawawala ng pag-asa na balang araw ay darating din ang inaasam nitong swerte. Kung kaya't matapos ang maghapong pamamasada ay nagtatabi ito ng perang pambili ng tiket para tayaan ang kanyang inaalagaang numero. October 12, 2002 ay dumating ang araw na makapagpabago sa buhay ni Mang Arturo. Nang maswerteng tumama ang kanyang mga inaalagaang numero na 13, 19, 23, 25, 30, 40 na tinayaan ng kanyang asawa. Siya ang sole winner ng 642 Lotto Draw na may jackpot price na 19.6 million pesos. Walang mapagsidla ng saya ang pamilya dahil sa wakas natupad na rin ang kanilang matagal na pangarap, ang sagot at makapag-aahon sa kanila sa kahirapan. Magkasamang nagtungo si Mang Arturo at kanyang asawa sa PCSO upang kunin ang napanalunang pera. Kumuha lamang sila ng 5 million pesos na cash at ang natira naman ay diniposito nila sa bangko. Nag-usap ang pamilya na isekreto upang hindi panginteresan ng ibang tao ang kanilang perang napanalunan. Ngunit ang pag-usapang lihim ay naging kabaliktaran naman ang kanilang ipinapakita. Dahil sa isang iglap, mabilis na nagbago ang lifestyle ng pamilya. Dahil marami na nga silang pera, huminto sa pagbiyahe si Mang Arturo. Kasabay naman ito ang gabi-gabi na parang fiesta at inuman sa kanilang bahay. Sunod ay nagpa-renovate din sila ng kanilang bahay at pagsapit ng gabi ay mapainom pa ito sa kanyang mga trabahante. Dagdag pa rito ay bumili din sila ng white Toyota Grandia na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Palihim din na bumili si Mang Arturo ng 45 na kalibre ng baril upang dagdag proteksyon na kalaunan ay magagamit nito. Dahil sa mabilis na pagbago ng lifestyle ng pamilya, napansin agad ito ng kanilang mga kapitbahay at mga tao sa kanilang lugar. Sila ang naging sentro ng usap-usapan at ganon din ang pagtataka ng kanilang mga kapitbahay kung saan sila kumuha ng pera kahit na wala naman itong mga trabaho. Ang naging sagot lamang ng mga ito ay galing ang pera sa pinagbentahang lupa nila sa probinsya ng Bicol. October 25, 2002 ay sumapit ang ika-58 na kaarawan ni Mang Arturo. Inimbita nila ang kanilang pamilya sa probinsya ng Bicol, pati na rin ang kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Isang bonggang selebrasyon ang naganap sa kanilang bagong renovate na bahay. Naghanda naman ang pamilya ng isang baka at 4 na baboy. Halos bumaha ng inumin at pagkain sa araw na iyon at inabot pa ito kinabukasan at hanggang sa sumunod na araw. Dahil sa gabi-gabing inuman at ingay sa kanilang bahay ay nainis ang may bahay ni Mang Arturo na si Aling Leticia. Kung kaya't nagdesisyon itong umalis at nagtungo sa kanilang kaanak sa Camp Crame kasama ang anak nilang babae na si Melanie. October 27 ng gabi ay tuloy-tuloy pa rin ang inuman sa kanilang bahay kasama ang mga bisita at ang matalik nitong kaibigan at kapitbahay na si Mayorico. Ang pinsan naman ni Mang Arturo galing Bicol na si Domingo ay maagang pumasok sa bahay para magpahinga. Pagsapit naman ng gabi ay nagsimula na magsiuwian ang mga bisita. Inutusan ni Mang Arturo si Domingo na magligpit ng mga kalat at pakainin ang kanilang pusa. Sumaglit muna itong nagtungo sa palikuran sa likod ng bahay para umihi. At nang bumalik ito ay nakita ang 5 armadong lalaki na kinakausap si Mang Arturo. Malakas ang kanyang kutob na mayroong masamang balak ang mga lalaki kung kaya't palihim ito na nagtago. Nang makarinig ito ng putok ng baril dahil sa takot na madamay ay dali-dali itong lumabas papalayo sa bahay at ilang saglit pa ay nakarinig na naman ito ng magkasunod-sunod na putok. Samantala
Ang ampon ng mag-asawang Eupenia na si Reynan ay natutulog sa sala nang biglang magising nang marinig ang malakas na kalabog ng pinto. Nakita nito na nagmamadaling pumasok ng bahay ang kanyang ama at ang kaibigan nito na si Mayurico. Sumunod naman na pumasok ang 5 armadong lalaki. Nabigla ito nang pinadapa siya kasama si Mayurico ng mga armadong lalaki. Pagkatapos ay pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang ama ang mga armadong lalaki kasama si Mang Arturo. Sinamantala naman ito na pagkakataon ni Mayurico. Dali-dali siyang lumabas at mabilis na tumakbo papauwi sa kanyang bahay. Habang si Reyna naman ay nanatiling nakadapa sa kanyang kinalalagyan at nanginginig sa takot. Narinig nitong hinahanapan ng mga armadong lalaki ang kanyang ama kung saan ito itinago ang napanalunang pera. Walang ano-ano ay nakarinig ito ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa kwarto. Matapos ang putukan ay narinig nitong hinahalughog ng mga lalaki ang kwarto ng kanyang ama. Sunod ay lumabas ang mga ito, tangay ang bagong nabiling sasakyan at cash na nagkakahalaga ng 92,000 pesos. Nang makumpirma ni Reynan na wala na ang mga sospek, kahit nanginginig sa takot ay mabilis itong nagtungo sa kwarto. Doon ay tumambad sa kanya ang ama na nakahandusay at duguan. Dali-dali itong tumakbo na umiiyak patungo sa bahay ng kaibigan ng kanyang ama na si Mayurico para humingi ng tulong. Subalit ayon sa kanya, imbis na tulungan ay pinagsarahan pa siya nito ng pinto. Sinagot lamang siya nito na tumawag na ang kanyang asawa sa mga pulis. Nang dumating naman ang mga kapulisan at ambulansya ay kinumpirma na si Mang Arturo ay wala ng buhay. Agad na sinicure ng mga kapulisan ang lugar upang makakalap ng mga ebidensya. 3 tama ng mga bala sa katawan ang tinamo ni Mang Arturo at ang tama sa kanyang dibdib ay ang dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon naman sa mga impormasyon na nakalap ng mga kapulisan, nagbigay umano si Mang Arturo ng tig 5,000 pesos sa mga kaanak at tig 500 naman sa kanilang mga kapitbahay. Dagdag pa rito ang pagpaparenovate ng kanilang bahay, pagbili ng bagong sasakyan at ang araw-araw na mala fiesta sa kanilang bahay ay naging usap-usapan sa kanilang lugar na sila ang nanalo sa loto. Sunod pa rito ang pag-anunsyo ng PCSO na isang babae ang sole winner sa 642 Lotto Draw ay nakatira sa Nazareneville, Barangay San Roque, Antipolo City. Dahil dito, nagkaroon ng interes ang mga sospek na pasukin ang bahay ng biktima. Lumalabas sa unang investigasyon ng mga kapulisan na pagnanakaw lamang umano ang motibo ng mga sospek. Subalit lumala ang sitwasyon nang manlaban ang biktima gamit ang kanyang biniling baril. Hindi rin nakaligtas sa usap-usapan sa kanilang lugar na maari may kinalaman ang may bahay ni Mang Arturo na si Aling Leticia. Dahil wala ito sa kanilang bahay, gabi na mangyari ang krimen. At yung bakit hindi agad ito umuwi sa kanilang bahay matapos mamatay ang kanyang asawa. Maaring umano siya nagplano ng lahat dahil nagtanim ito ng galit nang hindi pumayag si Mang Arturo na maging co-depositor ito sa bangko. Maaring ginawa niya umano ito upang masulo nito ang pera. Kahit hindi pa itinuturing ng mga kapulisan na sospek si Aling Leticia, kusa siyang pumunta sa presinto upang magpaliwanag at magbigay ng kanyang mga salaysay. Paliwanag nito, umalis siya kasama ang anak na si Melanie dahil sa takot nang may mapansin ito ng mga tao na parang minamanmanan ang kanilang bahay. Hindi naman malinaw kung sinabihan nito ang kanyang asawa tungkol sa kanyang mga nakita. Saad pa nito, hindi umano ito agad umuwi sa kanilang bahay matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa takot na baka siya naman ang isunod ng mga sospek. Sinubukan niya umanong pagsabihan ang kanyang asawa na maghinay-hinay sa kanyang pang-inom gabi-gabi. Subalit, binaliwala lamang siya nito. Sinisisi nito ang biktima sa mga nangyari dahil mas inuna pa nito ang kanyang bisyo kaysa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga kapulisan ay isang mahalagang tip naman ang kanilang natanggap. Nang may nakakita sa mga sospek na sumakay sa isang tricycle papuntang sitio El Dorado, Antipolo City. Nagkasanang operasyon ang mga kapulisan at nahuli ang isa sa mga sospek na si Aurelio Omega. Agad naman na umamin si Omega at itinuro na ang ninakaw na van ay matatagpuan sa pinsan nito na si Samuel Giva. Pinangalanan naman ito ang iba pang mga kasamahan. Sunod na natakip ng mga kapulisan sina Francisco Arique, Roger Regalario na kumuha ng baril ng biktima. Si Rolando Velasco naman ay nahuli na may tama ng bala sa balikat na hindi pa natatanggal dahil sa takot na mahuli ng mga pulis kapag pumunta sa ospital.
Nahuli din ang iba pa nilang mga kasamahan na sina Eric Peñalosa, Noel Ginosa, Joselito Rose, Lito Abrinico, Luisito Caindo at Renato Risonado. Ilan sa mga sospek ay nahulihan din ng mga armas at deadly weapon. Ang dalawang witness naman na si Reynan at Domingo ay positibo naman na itinuro ang mga nahuling sospek. Dahil dito, patong-patong na kaso ang mga isinampa sa mga sospek tulad ng robbery with homicide, carnapping, at illegal possession of firearms and deadly weapon. Dawit din sa kaso ang matalik na kaibigan ni Mang Arturo na si Mayorico. Dahil sa unang pahayag ng mga nadakip na sospek ay si Mayorico umano ang nagsabi sa kanila na nanalo si Mang Arturo sa loto. Nagalit umano ito nang hindi pinautang ng 400,000 pesos. Siya din umano ang kanilang nagsilbing lookout gabi nang pasukin nila ang bahay ng biktima. Dagdag pa rito, nang tanungin ng mga otoridad ang mga tao sa lugar, si Mayorico umano ang nagpakalat na nanalo ang kanyang kaibigan sa loto. Galit na galit umano ito sa kaibigan nang hindi pinautang ng 400,000 pesos para pambili ng sasakyan. Dahil dito, dinakip at kulong din si Mayorico at sinampahan din ng kasong robbery with homicide. Depensa naman ni Mayorico, hindi niya raw ito kayang gawin sa taong itinuring niya na parang isang kapatid. Malalim umano ang kanilang pinagsamahan. Ang ampon umano ng pamilya na si Reynan ang nagpakalat na nanalo sila sa loto, kung kaya't halos lahat ng tao sa lugar ay nakakaalam. Bakla umano ito at ikinuwento nito sa kanyang karelasyon si Andy. Makalipas ang mahigit isang taon ay pinalaya si Mayorico nang iatras ng pamilya Yupenya ang kaso laban sa kanya. Noong February 2003, dahil sa kukulungan ng sapat na ebidensya, ay pinawalang sala din sina Aurelio Omega, Lito Abarico, Joselito Rose, Eric Peñalosa at Noel Ginoso. Sa pagtatapos ng ating kwento ay may tanong lamang ako sa inyo mga kaibigan. Si Mayorico ba ay inosente? O di kay sangkot din dahil sa inggit nito sa bumuhos na swerte sa kanyang matalik na kaibigan? Ikaw, ano ang iyong gagawin kapag isang araw pagising mo ay ikaw naman ang sunod na maging instant millionaire? Gagayahin mo ba ang ginawa ni Mang Arturo?